Magandang araw mga manonood. Ako si Crossmoto Channel. Ang Pransya ay isang kahanga-hangang bansa. Ngayon, halos hindi mo na makita ang industriya ng motorsiklo ng Pransya. At sa mga modernong French na brand ng motorsiklo, Peugeot lang ang pumapasok sa isip ko. Noong ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, nanguna ang mga Pranses sa paggawa ng sasakyan at motorsiklo. Halimbawa, isa sa pinakaunang motorsiklo ay ginawa sa Pransya noong 1869. Isang bisikleta na may steam engine na dinisenyo ni Louis Guillaume Pero. At sa pagitan ng mga digmaan noong ika-20 siglo, napakaraming kumpanya ng motorsiklo sa Pransya. Ngunit tulad ng dati, napapalitan ang gintong panahon ng madilim na yugto sa kasaysayan. Hindi rin nakaligtas ang mga Pranses sa krisis ng motorsiklo sa Europa noong dekada 60 hanggang 70. Karamihan ng kumpanya ay nagsara at napalitan ng mga Japanese na motorsiklo. Noong dekada 70 nagdaos ang Ministry ng Industriya ng Pransya ng paligsahan para lumikha ng pambansang motorsiklo. At upang makatipid sa pagdidisenyo ng makina at mapababa at mapadali ang paggamit ng natapos na produkto, naging kondisyon ang paggamit ng karaniwang makina ng kotse. Dahil sa programang ito, lumitaw ang mga disenyo tulad ng BFG, 1,300, Moto Franchise 600 at 50 at Bacardo Aero 77. Gayunpaman, sa tatlong kaso, nabigo ang mga proyekto at kakaunti lang ang nagawang sasakyan. Sa video na ito, idedetalye ko ang Grand Tourer BFG, 1,300. Ang dalawang ibang makina ay tatalakayin sa hiwalay na episode. Umupo ng komportable at mag-enjoy sa panonood. Noong 1978, nagsagawa ang kagawaran ng industriya ng naturang paligsahan. Nanalo rito ang grupo ni Louis Bacardo, Dominique Favarello at Thierry Granja. Si Louis Bacardo ay magiging bahagi ng Moto Franchise 6, 150 at Bacardo Aero 77 projects. Ang pangalan ng kumpanya at motorsiklo ay galing sa unang letra ng apelyido ng tatlo, BFG. Ang responsibilidad para sa operasyon ng BFG ay ipinagkatiwala sa tagagawa ng motoroda at ang kumpanya ay nagsimulang magdisenyo ng motorsiklo. Itinalaga ang 800,000 prangka o mga kalahating milyong euro para sa proyektong ito. Ang makina ay kinuha mula sa Citroën GSA, isang 4 na stroke, 4 na silindrong boxer na pinalalamig ng hangin, may displacement na 1,200 cm3, 70 kabayo ang pinakamataas na lakas. Sa 5,500 RPM, pinakamataas ang torque na 100 Nm sa 3,200 RPM. Pantay ang torque curve ng makina at malakas sa mababang revolutions per minute, kaya bagay ito sa tourer. Narito ang nakakatuwang katotohanan. Kahit naka-idle sa 800 RPM, may 68 Nm na torque na agad available. Pinili ang makinang ito dahil mass-produced ito mula 1,700 at 70 hanggang 1,700 at 86 na abot ang dalawang tuldok 5 milyong Citroën GSA. Ibig sabihin, hindi magiging problema ang maintenance at piyesa ng makinang ito. Madali itong ayusin at makahanap ng piyesa kahit sa malalayong probinsya. Sa simula, para makatipid, naghahanap ang BFG ng ready-made transmission mula sa Moto Guzzi at Laverde V6000. Pero dahil hindi sila nagkasundo sa supply, gumawa na lang sila ng sariling transmission. Dahil dito, nadagdagan ang gastos at tumagal ang proyekto. Sa huli, nagkaroon sila ng sariling disenyo ng 5-speed na gearbox kung saan ang puwersa ay dumadaan sa kardang at reducer mula sa Citroën papunta sa likurang gulong. Ang makina ng Citroën ay inilagay sa frame na halos walang binago, maliban sa electric fuel pump at inayos na distributor ng ignisyon. Para sa itsura, naglagay sila ng ibang takip ng balbula sa frame. Ang BFG 1,300
ay isang mabigat na touring bike na gawa sa bakal na tubo ang frame at ang makina ay bahagi ng estruktura. May swing arm na likurang suspension na may dobleng shock absorber, Telesco na harapang fork, Brembo na preno at 18 pulgadang gulong na may Italianong FPS na goma. Ang bigat ng makina ay 200 at 70 kilo, ang tangke ay 22 o 26 na litro at konsumo ay 5 litro bawat 100 kilometro. Sa totoo lang, ang Grand Tourer mula sa BFG ay maipagmamalaki ang pinakamataas na bilis na 200 kilometro kada oras kahit na halos 300 kilo ang bigat nito. Napansin ng mga nagmaneho ng BFG 1,000 at 300 ang magaan nitong pagmamaniobra dahil sa mababang sentro ng grabidad, espesyal na pasasalamat sa opposite engine at maayos na distribusyon ng bigat. Halimbawa, ang tangke ng gasolina ay inilagay sa ilalim ng upuan para bigyang puwang ang peking tangke sa carburetor na Solex at air filter. Natapos ang unang prototype noong 1980 at ipinakita sa Tour de France kung saan nagtagumpay ito sa mga profesional na motorista. 10 tao sa BFG ang nakagawa ng isang motorsiklo sa loob ng 1.5 taon na may maliit na budget. Maniwala ka, napaka-epektibo nito. Sa huli, 3 prototype ang nagawa. Ang test na naked, ang semi-faired na GTA at ang fully faired na GTB. Noong 1982, handa na ang modelo para sa mass production at balak gumawa ng 500 motorsiklo bawat taon. Sa GTA, ang presyo ay 29,000 at 500 francs at 32,000 francs naman sa GTB noong 1982. Sa ngayon, katumbas ito ng 19,000 euro para sa GTA at 25,000 euro para sa GTB. Sa huli, ang GTB lang ang inilunsad sa produksyon. Presyo ng kakumpetensya noong 1,982. Honda Goldwing, 1,100, 27,800 francs. BMW 100, RT, 32,000 francs. Maraming parte ng 1,000 at 300 ay mula sa French na industriya ng sasakyan. Salamin mula Fiat Panda, ilaw mula Renault, 16 instrument panel mula Renault, 5 Alpine at fuel gauge mula Citroën, 2 Chevaux Vapeur. Ginawa ang motorsiklo sa Laravoir sa French Alps. Noong 1982, 1,983, mga 400 BFG, 1,300 units ang nagawa. At mukhang maganda naman ang simula ng produksyon, ngunit halos agad na nagkaroon ng mga problemang pinansyal. May plano ang BFG na makakuha ng kontrata para sa pagbebenta ng kanilang produkto sa gendarmerie at malaking tulong sana ito sa kumpanya. Sa umpisa pa lang, nangako ang pamunuan ng gendarmerie. Mag-o-order kami ng malaking batch ng kagamitan. Sumpa kay nanay, Vive la France. Pahingi muna ng ilang units para sa test drive. Noong 1982, nagbigay ang BFG ng 12 BFG, 1,200 sa ahensya para sa pagsubok. Tama ang dinig nyo, 1,200 talaga. Ang bersyong ito ay may Citroën G11 na makina imbes na G13 na may 1,100 at 20 cc at 56 kabayo. Pagkatapos ng pagsubok, balak nilang magbigay ng 100 at 60 sasakyan sa mga gendarme. Bukod sa mga pagsubok, ginagamit din ang motorsiklo sa mga parada at convoy ng mga opisyal. Noong 1982 isang piraso ay binigay ni Pangulong François Mitterrand ng Pransya kay Haring Juan Carlos I ng Espanya. E ano ngayon? Pambansang pagmamalaki ba yan? Nauna nang nag-invest ang BFG para palawakin ang produksyon, umaasang makakakuha ng kontrata mula sa ahensya ng kapangyarihan. Ngunit iniwan sila ng gendarmerie. Hindi natuloy ang kontrata at nalugi ang BFG noong 1983 at hindi malabong sa gitna ng kaguluhang ito ay may nagbulsa ng malaking pera. Nilalakad ang pansariling interes ng iba, pero haka-haka lang naman ito. Binili ng Motobecan ang BFG at inilipat ang produksyon sa Saint-Quentin, Hilaga ng Pransya. Mula 1,984 hanggang 1,988, naglabas sila ng 100 at 50 motorsiklo o halos 40 kada taon.
Hindi kalakihan ang bilang na yon. 15 unit ng motorsiklo na may solong upuan at krause bag na may komunikasyon equipment ang ibinigay sa mga empleyado ng adwana kapalit ng dating ginagamit nilang BMW R6 Napu. Parang mula kalawakan ang MBK 1,300, ngunit pagkalipas ng isang taon, nagbago ang sitwasyon. Sa matinding gamit, tumaas ang gasto sa pag-maintain ng MBK 1,300. Dahil mabigat at tuwid ang makina, hindi ito mabilis makapaghabol. Pagkalipas ng isang taon, pinalitan ang MBK 1,300 ng BMW R8 Zero, RT at Yamaha XJ 900. Hindi nagtagumpay si Motobican sa European market, kaya itinigil ang produksyon ng opposite tourer noong 1988. Noong 1989 binili ng kumpanyang Sarol, isang tagagawa ng mga motorsiklo na may sidecar, ang lahat ng natitirang pyesa ng motorsiklo at bumuo ng 10 unit, sabay nilagyan ng sidecar ang mga ito. Nagbigay din si Sarol ng suporta sa komunidad ng mga may-ari ng ganitong motorsiklo sa pamamagitan ng mga pyesa. Nabuo ang isang club ng mga mahilig sa motorsiklong ito na noong 1996 ay binili ang natitirang mga pyesa mula kay Sarol para sa kanilang sariling pangangailangan. Kagiliw-giliw ang katotohanan na mga 400 sa 500 at 60 na unit ng motorsiklong ito ay buhay pa at tumatakbo pa rin. Karamihan dito ay tumakbo na ng lampas 100,000 kilometro at ang iba ay umabot na sa mahigit kalahating milyon sa odometer. Ipinapakita nito ang pagiging maaasahan ng Pranses na motorsiklo. Ayon kay Thierry Grange, noong early 80s Pransya, ang pinakamalaking merkado ng motorsiklo sa mundo na walang sariling tagagawa. Taon-taon, 200,000 Pranses ang bumibili ng motorsiklo, kadalasan Hapon, na sana ay pwedeng Pranses. Habang tumututok ako sa teksto ng kwento, lalo kong nauunawaan na isa pala itong detective na kwento. Paano nangyari na ang isang matagumpay na disenyo ay hindi napunta sa malawakang produksyon? Nasaan ang gobyerno ng Pransya na dapat naglalabi at nagbibigay ng subsidya sa lokal na industriya? Nabigo ang BFG dahil sa ilang salik. Sa politika, may alinlangan sa paggawa ng malaking motorsiklo. Halimbawa, nasangkot sa aksidente sa motorsiklo ang anak ni dating punong ministro Raymond Boret, kaya mahuhulaan ang pananaw ni Boret tungkol sa ganitong sasakyan. Noong 1978, kilala na ang opisyal ng kagawaran ng kaligtasan sa daan na si Gerando na naniniwalang dapat ipagbawal ang malalaking motorsiklo sa pampublikong kalsada. Sa mga pasilyo ng gusaling pampolitika, may bulong-bulungan na ang taktikang ito ay hindi lang para sa kaligtasan sa kalsada, kundi para sa ilang partikular na interes. Minanipula ang merkado ng motorsiklo sa Pransya para mag-focus sa mga sasakyang maliit ang makina, lalo na sa mga motor-scooter ng Peugeot at Motobecan. Halimbawa, ang BFG ay nalugi kung saan bawat motorsiklo ay nagdulot ng 5,000 prangko na pagkalugi sa kumpanya. At pag-alis ni Louis Bocardo sa kumpanya noong 1981, siya ang namumuno sa pagbuo at disenyo ng makina. 2 opsyon lang ang BFG, lumago o mamatay. Sa kabila ng pagsisikap ni Thierry at Favario na makakuha ng puhunan o makipagsanib sa ibang kumpanya, nabigo sila. Si Motobecan na dumaranas ng mahirap na taon ay nagpatuloy sa paggawa ng magaan at mababang kubikong sasakyan. Iyan ang kwento ng malaking Pranses na tourer na BFG, 1,300. Isang motorsiklo na, ayon sa plano, ay dapat sanay maging pambansang ipinagmamalaki ng Pransya. Pero sa huli, ginawa lang ito ng kaunti, bahagyang lumampas lang sa 500 ang bilang. Sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Crossmoto. Maraming salamat sa inyong panunood, pati na rin sa inyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe, likes, komento, at pag-share. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel ko, lalo na sa pinansyal na tulong gamit ang details sa description. Hanggang sa muli!